What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, Automatic Works. Itong ginagawa natin ngayon is yung starting system wiring diagram. Okay, yan. Ang starting system mga sir, nag-uumpisa po yan sa 12 volts battery. So ito ay 12 volts, pwede rin po itong gawing o gayahing 24 volts mga sir. Yan. So ang dinodrawing natin ngayon is 12 volts battery at yung ignition key. So nagsulat tayo dyan sa gilid, yan, sa ibabaw na yan. Ang nakasulat dyan is live. Tapos yung sa baba is yung off position, ACC position o accessories, on position, at yung sa ibabaw ay yung start. Yung panghuling ikot ng susi, yun yung ST o starter. Yan. So, para mag-on yan, meron po tayong tinatawag na live galing sa battery. Ito namang drawing natin mga sir, is pangatlo sa ating component is yung ating starter assembly. So, para umandar ang sasakyan, meron po tayong basic starter assembly mga sir. Yan. Ang starter assembly, meron po yan tinatawag na starter solenoid. Yan. Ang starter solenoid, meron po siyang wire sa ground at meron po siyang wire na positive at meron po siyang wire trigger sa ating ignition key. Ayan. So, starter, para hindi po kayo maliligaw, starter. Okay, dito po sa ibabaw ang ating solenoid, starter solenoid mga sir. Ayan, alright. So, dito naman ay key, ignition key. Key lang na ilagay ko. Ignition key yan mga sir, o ignition switch. Dito naman sa baba is yung ating battery. Yun yung magpapapower sa ating starter. Kung tayo malulubat, pagka hindi umandar, magra-rapid sound, lobat po ang ating battery. Ang battery natin, merong dalawang terminal. Ang isa po niyan, yung nakaguhit lang, minus, yun pong ating ground. At yung positive, yun pong ating naka-basic, yung naka-plus. Para gumana yung connection natin sa starter o sa ating ignition key switch, meron po tayong fuse. Meron tayong wire na galing sa ating battery. Papunta po tayo sa live position ng ating ignition key. Yan, meron po tayo mga sir. May fuse. Tapos, sa live position. Ngayon, meron din po tayong linya. Yan, may isa po tayong linya niyan. Papunta naman sa ating, alright, tingnan lang natin. Maglalagay ulit tayo ng isang 12 volts pa mga sir. Yung 12 volts wire, pag pula, live po yan. Alright, tapos meron din po yung fuse. Alright, tingnan nyo lagi na meron fuse. Live wire, tapos may fuse. Papunta po sa ating starter. Ayan, kung makita nyo, papunta po sa ating starter solenoid yan mga sir. Ayan, yan po papunta. Always live yan mga sir. Yung supply na yan. Papunta po yan sa ating starter solenoid. Pwedeng kulay pula ang kulay niyan, pwedeng kulay puti, basta ganun ang mga wire niyan, malalaki. Tapos, meron po tayong wire diyan sa ating start position ng ating ignition key. Ngayon, meron din po tayo niyan tinatawag na fuse ulit mga sir. Para safe po kung magkaroon ng ground ng ating starter, is puputok po yan mga sir. Alright, yan o, tingnan nyo. May switch, papunta po yan sa pinakamaliit na pin, pinakamaliit na socket doon sa ating starter solenoid. Ayan. So, dalawa na nakalagay. Dalawa po ang live ng starter solenoid natin mga sir. Tandaan nyo po yan. Pag naputol ang isa niyan, hindi po kayo aandar. Alin man dyan ang maputol, hindi po andar. Ngayon, drawing naman tayo ng isa pang battery. Yan. Isa pang battery. Gagawin natin siyang 24 volts mga sir. Alright, yan, isang battery, merong ground, meron ding positive, or merong negative at meron ding positive. So, pag sinabing negative is earth po yan or ground. Alright, yan po, pwede natin magiging 24 volts position niya mga sir. Ayan, isi-series lang natin to, i-connect natin yung positive na yan, papunta sa ating battery ground. So, hindi po pwedeng gayahin to sa mga kotse.
Kasi ito ay pang trucks o pang 24 volts operated. Tapos meron din pong ground. Same situation lang mga sir. Nagkaiba lang sa bawat dulo. 12 volts plus 12 volts equals 24 volts. Naging Bisaya na ako, naging equalis na yan. 24 volts na po siya mga sir. Ngayon, sa napansin nyo mga sir, wala po tayong ginagamit na relay dyan. Ang gamit po natin is fuse. 3 fuse, ignition key, tapos diretso na po sa starter. Ngayon, pwede tayong gumawa po dyan mga sir ng auto relay or 12 volts relay. O Bosch, pwede yan. 12 volts Bosch relay mga sir. Yan, sundan nyo lang po yung guhit. Ang titingnan lang po natin sa relay mga sir is posisyon lang po. Yan, posisyon lang ang titingnan natin yan sa mga ngipin. Pwedeng sundan lang yung mga ngipin lahat. Hindi ka na magkakabali-baliktad dyan. Alright, basta masundan mo yung ngipin kahit wala ka ng numbering. Kasi ang number niyan is 30, 84, 85, tapos 86, 87. Meron din yan mga sir. Ayan. So yan na po ang itsura ng ating relay. Yan yung pacing ng relay na yan. Para magkaroon ng power ang ating relay, meron pong tinatawag yan na 12 volts. Nanggagaling po yan sa ating ignition on. Pwede tayong sa ignition on. Sa ignition on natin, meron po tayong fuse din po na nakalagay dyan. Alright? Tandaan nyo lagi, merong fuse. Ngayon, ang standard po mga sir. Yan, may fuse, may relay. Yan na po. Dumaan na po siya sa on position. Yan. Nasa 30 yan. Tapos ito 87, 86, 87. Tapos meron pong 84, 85. Yan. Pwede po kayo magkabaliktad dyan sa mga sir. Sa 84, 85 pwede yan. Pagbaliktad rin, positive or ground. Depende na po sa inyo. Pwede po mag-trigger ng ground. Pwede po kayo mag-trigger ng positive. Alright. So dito sa starting position, ang trigger natin is positive. Kaya yung 84 natin, ilagay na po natin mismo sa ating battery ground. Sa battery ground, pwede yan kahit saan kung negative, 24 negative or 12 negative. Pwede yan basta ground. Alright, wala pong ano yan kung 12 volts ang ground or 24 volts ang ground basta naka-ground. Okay? Yun namang ating starter o ating relay. Para gumana yan, meron din po yung positive. Yan. Kung nakita nyo, yung fuse natin na ginawa diretso sa starter, pinapunta na natin dun sa ating relay. At lumabas ang power niya mga sir dun sa kanyang 86. Alright? Dalawa po yan. May 86, 86A, 87, 7A. Yan, ganyan mga sir. Alright, tingnan nyo. Ngayon, pag lumabas po dyan mga sir, yan na po yung tinatawag na standard wirings na po. Meron na po siyang fuse, meron na po siyang relay. Yan, 12 volts, pwede nyong gamitin sa 12 volts relay, pwede nyong gamitin sa 24 volts relay ang ating wiring diagram. So, sa relay, kailangan pag 12 volts ka, pang 12 volts lang din. Hindi pwedeng gamitin yung 24 volts relay sa pang 12 volts. Hindi po siya gagana. Pagka 24 naman, mahirap po gamitin ng 12 volts relay. Baka mag-overload. Alright, ito na mga sir. So, konektado na po siya. Kung makita nyo yung pinakadulo ng ating starter. Nakakonect na po siya lahat. Nagputo lang tayo sa fuse. Okay? Uulitin ko mga sir. Yung ating 12 volts battery na malaking wire, itong wire na yan, always live yan. Papunta dun sa ating starter solenoid. Yan. Lagi nyo tandaan. Malalaki ang fuse niyan. Minsan nasa 80 yan. 80, so 120, yan yun. Yan yung maabot. Depende sa sakyan. Yun yung live natin mga sir. Ngayon, so nakita nyo na yung ating standard, pwede nyo pong gayahin yan or pag nag-troubleshoot po kayo, pwede nyo pong gayahin yan mga sir. Lahat ng ating parang letter S na nakalagay, fuse po yan. So meron tayong 4 na fuse na nilagay dyan mga sir. Okay, yan. Ito ang palatandaan. Yan yung fuse sa ating wiring diagram. Okay, letter S na may mga connection sa dulo. Alright, sana po natutunan po natin lahat mga sir ang simpleng wiring diagram. So, welcome to my channel, Automatic Works.